Ang pangalan ko po ay Renz. Nakakahiya mang sabihin, pero virgin pa po ako. Boss Dave, gusto ko lang po ibahagi yung karanasan ko sa isang babaeng galing sa bahay na pula. Kaya po bahay na pula. Kasi yung bahay na pinagkuhaan ko sa kanya ay madilim na bahay na may pulang ilaw. Malamang alam ng ibang listeners yan. Sa totoo lang po, ako yung tipo ng lalaki na hindi magugustuhan ng babae. Mataba, maitim, sungki yung ngipin, at di marunong pumorma. Kung ano lang yung mapulot ko sa damitan, ayun na yung isusuot ko. Kaya hindi na din po ako nagtaka na NGSB pa rin ako hanggang ngayon. Pauwi na ako nun galing trabaho. Kakasahod ko lang. Nang napadaan ako sa isang bahay na may ilaw na pula, may isang babaeng lumapit sa akin. Nag-offer na gusto ko daw bang lumigaya sa halagang 1.5 at kaya niya na daw akong dalhin sa langit. Nung una, syempre natakot ako. Kasi hindi naman ako sanay sa mga ganyang kalakaran. Tsaka anong alam ko sa bagay na yun? NGSB nga ako eh. Tapos binabaan niya yung offer. 1.2 na lang daw. Bigla akong napaisip. Sa bagay, pagkakataon ko na ito makatikim ng kwek-kwek. Sinabi ko sa kanya, wala pa akong experience at hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Kasi sa cellphone lang ako nakakanood ng ganun. Alam niyo na yung sinasabi ko. Sabi niya, siya na daw ang bahala sa akin. Basta daw, bayaran ko siya ng 1.2. Pumayag na lang din ako, kahit kinakabahan at natatakot. Kasi first time eh. Nabanggit niya na may alam daw siyang motel na pwede naming pag-check-inan. Nang makarating na kami sa motel na yon, bigla niya akong pinagbayad ng room na kukunin namin. Yung hinahanap na namin yung room number, mas lumakas yung kabog ng dibdib ko. Halo-halo ba naman kasi yung nararamdaman ko? Takot na may halong excitement kasi malapit ko nang maranasan yung matagal ko nang hinahangad. Pagpasok namin sa room, umupo muna kaming dalawa at binuksan yung TV. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi wala nga akong experience, kaya inaantay ko lang na ayain niya ako. Maya-maya, tumayo siya. Kinuha niya yung remote ng TV at nilipat sa channel na, syempre, alam mo na yon. Yung palabas na puro bakbakan. Nilaksan niya onti yung volume at rinig na rinig yung ungol ng babae sa TV. Kaya naman, tumayo na agad yung dapat tumayo sa loob ng pantalon ko. Habang nanonood kami, bigla siya nagsalita. Maghanda ka na, magsisimula na tayo pagtapos ko maligo. Pumunta siya ng banyo. Nagtaka ako, kasi dinala niya yung maliit na bag niya. Habang naliligo siya, na-excite na ako sa mangyayari paglabas niya. Makalipas ng ilang minuto, lumabas na siya. Pero hindi siya nakatuwalya. Suot niya pa rin yung damit na suot niya bago siya pumasok sa banyo. Lumapit siya sa akin. Tapos, tinulak ako pahiga sa kama. May kinuha siya sa loob ng bag niya. Ang nasa isip ko na kukunin niya ay yung proteksyon. Pero paglabas ng kamay niya sa bag, baril yung nilabas niya at nagsabing, Ano? Magsisimula na ba tayo? tinutok niya sa akin yung baril at sinabing ilabas ko daw lahat ng pera at mga importanteng bagay ko. Hindi ko magawa yung sinasabi niya dahil grabe yung kabog ng dibdib ko. Naihina nga ako sa shorts ko nun eh. Kaya pinatalikod niya ako at
pinahawak sa ulo ko. Tapos, kinuha niya yung bag ko. Binuhos niya lahat ng laman nun. Kinuha niya lahat ng pera, pati cellphone ko. Pagtapos nun, pinatayo niya ako habang nakatutok pa rin sa akin yung baril. Pinapasok niya ako sa banyo at sinara yung pinto. Siguro lumipas yung ilang mga minuto. Wala na akong narinig sa labas, kaya napag-isip-isip kong buksan yung pinto. At pagsilip ko, wala na siya. Tinignan ko yung bag ko. Wala na din lahat ng pera ko, pati yung cellphone ko. Naiyak na lang ako. Pagbaba ko, nabanggit ko sa staff ng hotel yung nangyari. Sabi nila, may mga ganyan daw talagang modus at hindi daw nila kilala yun. Pero, hindi ako naniniwala. Hello Sir Dave, itago niyo na lang po ako sa pangalang Hazel. Isa akong babaeng bayaran. Taga Malate po ako. Sa totoo lang po, matagal ko ng trabaho to. Kaya sanay na ako sa gantong kalakaran. Tsaka ito na rin yung bumubuhay sa aming mga magkakapatid. Simula kasi nung iniwan kami ng mga magulang namin, wala na akong nagawa kundi magtrabaho. Kaya wala din akong choice kundi pasukin tong trabaho na to. Wala din kasi akong natapos at ito lang yung alam kong trabaho. Isang gabi nun sa bar, may customer na ako at naghahanap na kami ng motel kung saan kami pwede alam niyo na. Nung may nakita na kaming motel, pinasok na agad namin yun para mapasukan niya na rin ako at makauwi na ako agad. Nung makaraos na yung customer ko at binayaran niya na ako, nagbihis na ako agad. Ganon kasi talaga ako Sir Dave. Pagtapos ng transaction, umaalis na agad talaga ako. Nung nakalabas na ako ng hotel, nag-abang na ako ng jeep na masasakyan pa uwi kasi 3:00 na yun ng madaling araw. Maya-maya, may biglang humentong jeep sa harapan ko. Sumakay na ako doon para makauwi na agad. Siyempre, iniisip ko pa rin yung mga kapatid ko kasi wala silang kasama sa bahay. Nung nakababa na ako sa jeep, naglakad na ako papunta sa overpass. Kasi kailangan ko makatawid sa kabila nun. Dahil doon yung daan papunta sa bahay namin. Umakyat na ako sa overpass nun. Habang naglalakad ako patawid sa kabila, may napansin ako isang lalaking nakatayo sa bandang gitna ng overpass. At may hawak pa nga siyang kape. Nung isang kamay naman niya, nasa bulsa niya lang. Hindi ko din masyadong maaninag yung lalaki. Kasi walang gaanong ilaw sa overpass na yun. Nung nasa harapan niya na ako, bigla siyang tumingin sa akin at nagsalita. "Magandang umaga po, ma'am." Napatingin ako sa kanya at ngumiti. Pagtapos nun, dumiretso na ako sa paglalakad ko. Nung nalampasan ko na yung lalaki, naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Pero hindi ako lumilingon. Maya-maya, biglang may naramdaman ako sa balikat ko na kamay na unti-unti akong inaakbayan. Nung naakbayan niya na ako, napansin kong may maliit na kutsilyo yung kamay na yun. Bigla siyang bumulong. "Ma'am, alam mo na. Ibigay mo na lang lahat para matapos na." Bigla akong nanginig sa takot na parang maiiyak. Kasi sa tagal kong naglalakad sa overpass na yun, first time ko palang mararasang ma-hold up. Sobrang casual lang nung pag-akbay niya sa akin, na parang sumabay lang siya sa paglalakad ko. Hindi ko din siya matignan dahil natatakot nga ako. May nakasalubong pa nga kami isang babae na naglalakad na parang papasok pa ata yun sa trabaho. Pero hindi niya kami pinansin.
Siguro ayaw lang din madamay at dumiretso na lang. Wala na akong nagawa. Kaya binigay ko na yung kinita ko nung buong gabi na yun. Pati yung cellphone ko, kinuha niya din. Nung makuha niya na yung mga kailangan niya, parang wala lang nangyari at naglakad na siya pabalik kung saan siya galing. Bigla na akong naiyak nun at bumaba na sa overpass. Nung nakababa na ako sa overpass, habang naglalakad ako ng umiiyak, biglang may nakakita sa aking mga rumorondang tanod. Tinanong nila ako, bakit ako umiiyak? Binanggit ko lahat ng nangyari at pumunta sila sa overpass para hanapin yung lalaki. Yung iba namang tanod, dinala muna ako sa barangay. Pagtapos ng insidenteng yun, bumalik yung ibang tanod na humabol dun sa lalaki. Pero hindi na daw nila ito nakita. Sir Dave, hindi ko makakalimutan yung karanasan ko na yun. Kaya simula nun, hindi na ako tumawid sa overpass na yun ng ganong oras. Nag-aangkas na lang ako pag uuwi na ako. Para sa tapat na mismo ng bahay namin ako ibababa. Ako nga pala si Mariel. Taga Marikina po ako, Sir Dave. Gusto ko lang po ikwento yung dahilan kung ba't ako tumigil sa pagiging babaeng bayaran. Hindi po ako nagtatrabaho sa kahit anong bar or club. Sa isang app lang po ako naghihikayat ng mga lalaking tigang at hayok sa laman. Martes nun, biglang may nagchat sa aking nagngangalang Mark kung available daw ako ng alas 4 ng hapon. Hindi na siya masyadong nanghingi ng detalye at tinaasan niya pa yung offer niya kaysa sa typical na offer ko na nakalagay sa post ko. Basta daw, dumating ako sa tamang oras. Agad naman akong pumayag kasi nag-down payment naman na siya. Alam na alam yan ng mga mahihilig sa gantong kalakaran kung paano yung proseso. Pagtapos namin mag-usap, nag-antay na lang ako na mag-alas 4. Nung mag-aalas 3 na, bigla siyang nag-text at sinend niya yung address kung saan ko siya dapat puntahan. Hindi kasi ako nagpapa-hotel or motel, Sir Dave. Home service po kasi ako. Pagdating ko sa mismong address, parang lumang bahay siya, Sir Dave, na akala mo walang nakatira. Kaya nag-text ako sa client para sabihin nasa labas na ako. Agad din naman siya nag-reply at sinabing pumasok na daw ako. Pagkatok ko, kusang bumukas yung pinto at may nakita akong lalaki na moreno. Pagpasok ko, sinara niya yung pinto at nilak. Sabay sabing, sundan ko daw siya. Kaya naman, sumunod lang ako. Pagdating namin sa kwarto sa second floor, bigla siya nagsalita. Hintayin mo lang ako dito. May kukunin lang ako saglit. Pero bago siya umalis, may inabot siyang pera at sinara yung pintuan. Nag-cellphone muna ako nun habang inaantay ko siya. Siguro 10 minuto na yung lumipas. Nang biglang may narinig akong mga naglalakad sa labas ng pinto. At biglang kumatok. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko nang biglang may 4 na lalaki na nakangiti. At biglang pumasok sa kwarto. At syempre, alam nyo na yung mga sumunod na nangyari. Sir Dave, opo, 4 silang nagpakasasa sa katawan ko. Kaya siguro baliwala dun sa lalaki na magbayad ng malaki kasi ganun yung balak nila sa akin. Hindi ko na isasaad yung mga nangyari kasi masyadong maselan. Matapos yung kababuyang ginawa nila sa akin, sobrang hinang-hina ako, Sir Dave.
Nang biglang may pinaamoy sila sa akin at bigla akong nawala ng malay. Gabi na ako nagising nun. Pero nandun pa rin ako sa kwartong yun. At nandun pa rin yung perang binigay ni Mark nung umaga. Sinubukan kong bumangon. Naramdaman kong ang sakit ng buong katawan ko. Pero pinilit ko pa rin makabangon para makaalis sa lugar na yon. Pagbaba ko, wala nang tao. Kaya agad na akong lumabas para makauwi. Hindi ko na rin pinareport yung nangyaring yon. Kasi iniisip ko kung anong idadahilan ko pag nagkataon. Kasalanan ko din naman ba't ako napunta sa ganong sitwasyon. Sir Dave, pagtapos ng pangyayaring yun, hindi ko na ulit sinubukan maging babaeng bayaran. Totoo ngang mabilis yung pera sa ganon, pero parang mapapabilis din yung buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maricel. Gusto ko lang ikwento yung karanasan ko sa kasamahan ko sa beer house na yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Barbie. Taong 2014. Sa totoo lang, matagal na kami ni Barbie magkatrabaho sa beer house na yon. Pero kami yung magkasama sa iisang beer house na hindi nagpapansinan. Siyempre may dahilan yan kung bakit. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Dave. Pero masasabi kong lamang ako sa kanya sa maraming aspeto. Sa muka, sa kutis, at higit sa lahat sa katawan. In short, mas maganda ako sa kanya. Sa totoo lang, madami na kaming pinagdaan ng pagtatalo niya ni Barbie. Hindi na siguro talaga mawawala sa kahit anong trabaho yung may makainitan ka. Siya kasi yung tipo ng tao na lahat napapansin. Isang gabi nun sa beer house, kararating ko pa lang nun. Sila Barbie at iba pa naming kasamahan ay nakapwesto na at nag-aantay na lang ng customer. Dahil nga kararating ko lang, nakipagkwentuhan muna ako sa isa naming katrabahong lalaki. Kaya umupo muna ako sa isang gilid. Biglang may dumating na isang matandang lalaki na mukhang mayaman. Lumapit ito kay Barbie at agad naman inasikaso ni Barbie yung customer na yon. Lumipas yung ilang mga minuto. Tumayo na ako para mag-intay na din ang magiging customer ko sa gabi na yon. Nung napadaan ako sa harap nila, napansin kong napatingin sa akin yung lalaki at nakita ni Barbie yun. Pero nalampasan ko lang sila kasi hindi ko naman customer yun. Nung nakaupo na ako sa isang table at may customer na rin na ini-entertain, napansin kong lingon ng lingon sa akin yung customer ni Barbie. Kursonada ata ako. Isang oras ang lumipas. Umalis na yung customer ko. Nang hinayang pa nga ako nun. Kasi akala ko ilalabas niya ako. Uminom lang pala yung loko at nananching lang. Sayang din yun. Dagdag kita din sana. Napansin ko din na hindi inaya si Barbie lumabas ng matanda. Kaya parehas kaming nga nung oras na yun. Nag-isip na din ako umuwi nun. Kasi madaling araw na din. Nung palabas na ako, nakita ko si Barbie sa labas. Nag-yoyosi. Siyempre nilampasan ko lang sila. Habang naglalakad ako, napansin ko yung isang kotse sa labas ng beer house. Biglang may lumabas na lalaki sa kotse. At biglang lumapit sa akin at nagtanong, "Wala ka na bang customer? Baka pwedeng ako naman." Napaisip pa ako nun nung una. Kasi medyo inaantok na ako nun. Pero nung nag-offer na yung lalaki ng ibabayad niya sa akin, sumama lang daw ako. Parang lumiwanag yung paningin ko sa pera. Pumayag na ako nun, Sir Dave. Nung papasok na ako sa kotse, napansin kong nakatingin sa akin si Barbie ng masama. Pero inirapan ko lang siya at pumasok na ako sa kotse. Siyempre alam niyo na kung saan ako dinala ng matanda na yon. Nung sumunod na araw sa beer house, wala naman masyado nangyari at wala din naglabas sa akin nung gabi na yon.
Pauwi na ako nun. Habang naglalakad ako sa isang kalsada, napansin ko may babaeng nakatayo sa kanto. Mga bandang 4:00 na yun ng madaling araw. Medyo malapit na ako sa kanya. Namukaan ko agad kung sino. Si Barbie. Napansin ko nakatingin siya sa akin ng masama. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At napansin kong may nilabas siyang kutsilyo sa bag na dala niya. Hindi na ako nag-isip nun, Sir Dave. Tumakbo na ako agad. Pero hinabol niya ako. Narinig kong sinabi niya na inagaw ko daw yung customer niya nung isang gabi. Nung napansin kong wala na ako matatakbuhan, kasi dead end na yung dadaanan ko, nag-isip ako kung saan ako pwede magtago. Bigla kong may nakitang isang malaking basurahan. Hindi na ako nag-isip. Pumasok na ako dun kahit mabaho. Maya-maya, naramdaman kong may naglalakad sa paligid kung nasaan ako. Sobra-sobra talaga yung dasal ko nun na sana wag niya akong makita. Nung naramdaman kong wala na siya, agad na din ako lumabas at umuwi na sa bahay. Kinabukasan, nung bumalik na ako sa beer house para magsumbong sa amo namin, tinawagan ng amo namin si Barbie. Pero hindi na ito sumasagot. Hindi na din siya bumalik sa beer house na yon. Lumipat na ata ng bahay yung bruha. Sa ngayon, Sir Dave, hindi na ako nagtatrabaho sa beer house na yon. Opo, hindi na ako tinantanan ng matanda at binahay na ako. Ako si Romel. Gusto ko lang ikwento yung karanasan ko sa isang babaeng bayaran. Sir Dave, mahilig talaga ako kumuha ng babae. Lalo na pag bagong sahod ako. Madalas ko nang gawin to kaya sanay na ako sa ganitong kalakaran. Isang gabi nun, pauwi na ako galing trabaho. Naisipan ko mag-withdraw kasi kakasahod ko lang. Nung matapos na ako mag-withdraw, habang naglalakad ako sa ilalim ng train station, biglang may babaeng nag-alok sa akin na kunin ko na daw siya sa halagang 2,000. Siyempre dahil nga bagong sahod ako, alam na. Pero kinilatos ko muna yung babae kung hindi ba ako lugi sa alok niya. Maganda naman yung babae. Medyo bata pa at maganda din yung katawan. Pero dahil medyo malaki yung offer niyang 2,000, syempre tinawaran ko. Hindi na din siya nag-isip at pumayag na din. Matapos namin mag-usap, naghanap na kami ng mapapwestuhan. Nung makakita kami ng motel na medyo mura-mura, pumasok na agad kami doon. Nang makarating na kami sa kwartong kinuha namin, sinimulan na agad namin yung bakbakan. Nang matapos kami, nagpaalam na siyang maliligo lang daw siya saglit. Siyempre pinabayaan ko lang. Makalipas ang ilang minuto, hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Siguro dahil sa pagod sa trabaho at sa ginawa namin. Nang magising ako, hinanap ko yung cellphone ko para tignan ko anong oras na. Pero nawawala yung cellphone ko. Pati yung ibang pera na winidraw ko. Pumunta ako sa CR para tignan kung nandun pa ba yung babae. Pero wala nang tao doon. Kaya naisipan kong bumaba sa lobby. Nakita kong madaling araw na. Napahaba pala yung tulog ko. Kaya tinanong ko yung nagbabantay sa lobby ng motel kung nakita ba nila yung kasama ko. Sumagot yung isang staff na kagabi pa daw umalis. Nagpaalam pa nga daw sa kanya. Kaya wala na ako nagawa.
Matapos yun, hindi ko na nakita yung babae kung saan ko siya nakuha. Tsaka tumigil na din ako sa ganong gawain ko. Yung karanasan ko sa isang angkas rider ay hindi ko makakalimutan. Ako nga pala si Lisa. Isang gabi, pagkatapos ng isang maghapong trabaho, nagpa siya akong mag-book ng angkas pa uwi. Malakas ang ulan at mahirap maghanap ng masasakyan. Kaya't nagpa siya akong sumakay sa isang motorsiklo upang makauwi ng mabilis. Nung dumating na ang rider, isang lalaking may itim na helmet at jacket. Medyo nagtaka pa ako kasi hindi siya naka-uniform. Pero dahil gusto ko nang makauwi, agad na akong sumakay. Maayos naman ang biyahe namin, mabilis at tahimik. Habang dumadaan kami sa isang kalsadang madilim at walang masyadong tao, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang mga ilaw sa kalyeng yun ay medyo mahina. Kaya nagdesisyon akong magtanong sa rider. Kuya, pwede po ba tayong dumaan sa mas mataong kalsada? Hindi po kasi ako komportable dito. Ngunit hindi sumagot yung rider. Sa halip, binilisan niya lang ang takbo ng motor. At sa hindi inaasahang pagkakataon, niliko niya papasok sa isang iskinita na masikip at madilim. Nakaramdam na talaga ako ng sobrang takot. Pero nagpatuloy lang siya at bigla na lang huminto sa harap ng isang pader. Biglang lumingon sa akin yung rider nang nakangisi at nagsabing, Bumaba ka. dahil sa takot ko, mabilis akong sumunod sa utos niya. Ngunit bago pa ako makababa, hinawakan niya ako sa braso at tinutok ang isang patalim sa liig ko. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo lahat ng gamit mo. Bilisan mo. At kahit hirap na hirap ako, ibinigay ko sa kanya ang aking cellphone at wallet. Pati ang mga card ko, kinuha niya. Hindi ako nagsalita at mabilis kong inabot ang lahat ng gamit ko. Pagkatapos nun, mabilis na umalis yung lalaki at iniwan ako sa madilim na kalsadang yun. Hindi ako makagalaw sa takot dahil sa nangyari. Pagkalipas ng ilang minuto, takot man at umiiyak, tumakbo ako palabas ng iskinitang yun at humingi ng tulong sa isang bahay. Nanghingi din ako ng tulong sa pulis at nagsimula silang magsagawa ng investigasyon. Laking gulat ko nang malaman kong madalas daw na may holdapang nangyayari sa lugar na yun at karamihan daw ng biktima ay sumasakay sa motorsiklo. Dahil sa insidenteng yun, naging maingat na ako sa pagpili ng rider na masasakyan. Laking pasalamat ko din dahil hindi niya ako sinaktan. Hindi ko po makakalimutan ang takot na dulot sa akin ng pangyayaring yun. Isa akong angkas rider, Sir Dave. Benji na lang ang itawag niyo sa akin. Nagsimula ako sa trabahong angkas. 1 taon na ang lumilipas. Madalas akong magbiyahe sa mga kalsadang puno ng tao at traffic. Ngunit, sanay na ako sa ganitong klase ng ruta. Dahil maganda ang kita at madalas na may mababait na pasahero. Kaya't napili kong maging isang angkas rider. Isang gabi, nangyari ang isang hindi ko malilimutang insidente na nagdulot ng takot at trauma sa akin. Nakatanggap ako ng isang booking mula sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Pero dahil matumal ang booking at kailangan kong kumita, pinatos ko na. Nang dumating ako sa pick-up point, napansin kong medyo isolated yung lugar. May mga abandonadong sasakyan at ilang matataas na bakod. Nang makita ko na ang pasahero, nilapitan ko ito
at agad kong tinanong. Sa angkas po, sir? Sumagot naman yun na siya nga daw yung pasahero ko. Yung lalaki, mukhang nasa late 20s na. Habang nasa biyahe kami, napansin kong yung pasahero ko ay tila abala sa kanyang cellphone. Biglang may nadaanan kami isang madilim na kalsada. Kinabahan ako nang makita kong may isang motor na nakaharang sa dadaanan namin. Nang mapahinto kami, dahil nakaharang nga yun sa dadaanan namin, agad lumapit ang isang lalaki. Agad lumapit ang isa pang lalaking galing motor at mabilis hinawakan yung motor ko. Bumaba ka sa motor. Sigaw ng lalaki habang tinutok yung patalim sa akin. Hindi kita sasaktan. Kung makikinig ka, lahat ng gamit mo ibigay mo. Agad na nilang kinuha yung wallet at cellphone ko. Ang hindi ko inaasahan, mabilis siyang sumakay sa motor ko at iniwan ako mag-isa sa kalsadang yon. Sa isang lugar na halos walang tao, kasabot niya pala yung pasahero na nag-book sa akin. Habang iniisip ko ang mga nangyari, hindi ko magawang magsalita sa sobrang takot at pagkabigla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil sa isang iglap, nawalan ako ng motor na ginagamit ko sa panghanap buhay, tsaka mga importanteng gamit. Nagmamadali na akong tumawid sa kalsada para maghanap ng tulong. At sa kabutihang palad, nakakita ako ng isang tricycle na dumaan at tinulungan ako. Agad niya akong dinala sa pinakamalapit na police station upang mag-report ng insidente. Dahil sa pagkakakilanlan ng mga salarin at ang mabilis na pagtugon ng otoridad, naibalik sa akin ang motor at nahanap ang mga sospek. Gayunpaman, hindi ko pa rin makakalimutan ang takot na naramdaman ko sa mga sandaling yun. Isang takot na tumatak talaga sa akin. Ako si Carlo. Isang angkas rider na sanay na sa mabilisang biyahe. Isang gabi, habang ako ay naghihintay ng booking sa isang kanto, bigla may lumapit sa akin. Isang lalaking may suot na hoodie. Medyo nagmamadaling sumakay sa motor ko. Agad ko siyang tinanong, "Saan po tayo?" Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Bagkus, itinuro niya lang ang isang kalsadang hindi pamilyar sa akin. Doon lang sa dulo. Sabi ng lalaki na parang nagmamadali. Habang nagmamaneho ako sa isang kalsadang yun, naramdaman kong may kakaibang nangyayari. Hindi normal ang kilos ng lalaki at tila may takot sa mga mata nito. Pero wala na akong nagawa nun dahil nakasakay na siya. Kaya tinuloy ko na lang ang biyahe. Maya-maya, habang dumadaan kami sa isang madilim na kalsada, bigla kong nakarinig ng malakas na sirena. Bigla na lang sumabog ang takot sa aking dibdib nang makita kong may mga pulis na sumusunod sa amin. "Pare, anong nangyayari?" Tanong ko sa pasahero ko. Ngunit hindi siya sumagot. Biglang sumigaw ang lalaki sa akin. Bilisan mo pa. Huwag kang titigil. Hahabulin tayo ng mga pulis. At mabilis na tinutok ng lalaki ang isang baril sa akin. Kaya't hindi na ako nakapagsalita. Agad kong binilasan ng takbo ng motor. Habang tumatakbo kami sa kalsadang masikip, naramdaman kong malapit na ang mga pulis. Pinabilisan niya pa sa akin ang takbo ng motor. Ngunit kahit gaano kami kabilis, mukhang malapit na nila kaming abutan. Sa isang kanto,
Biglang napansin ng lalaki na may masikip na daan sa kanan. Doon! Sigaw niya sa akin. Nang dumaan kami doon, muntik na kaming mabangga ng mga sasakyan na dumadaan. Napakahirap ng kalsadang yun dahil masikip at hindi makakapasok ang mga pulis doon. Nang makita ng lalaki na nakatigil na ang mga pulis, parang humupa ang takot sa kanya. Dito lang. Sabi niya sa akin. Dahil sa takot, hindi pa rin ako tumigil. Pare, ano ba nangyayari? Sigaw ko. Sa halip na sumagot, tumalon ng lalaki sa motor at iniwan ako mag-isa sa madilim na kalsadang yun. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang mga pulis na tumigil at nagsimula silang magtanong sa akin. Sinabi ko ang lahat ng nangyari at kung paano ako napilitang magsilbing driver sa gitna ng takot. Ang sumunod na araw, napag-alaman kong ang lalaking sumakay sa akin ay wanted na kriminal at ang mga pulis ay matagal na naghahanap sa kanya. Sir Dave, ang takot na dulot ng gabing yun sa akin ay hindi ko makakalimutan. Isa akong rider na naghahatid ng mga pasahero, Sir Dave. Hindi ko nababanggitin kung anong kumpanya yun. Ako nga pala si Joel. Gabi na at malakas ang ambon. Nang makatanggap ako ng booking mula sa isang lalaki sa may gilid ng isang lumang apartment, agad ako huminto sa kanto at nakita ko ang pasahero. Isang payat na lalaki na nakasuot ng jacket at sombrero. Bitbit ang isang malaking sports bag. Boss, pa-drop off lang sa may bayan. Dalian lang natin. Medyo nagmamadali kasi ako eh. Sabi ng lalaki. Wala naman akong inisip. Karaniwang may mga pasahero talagang may dalang malaking bag. Sumakay ang lalaki. Mahigpit na yakap ang dala niyang bagahe. At tanging tunog ng ulan at makina ng motor lang ang maririnig. Makalipas ang 10 minuto, naramdaman kong tila may kakaiba sa bag. Mabigat ito at parang may bagay sa loob na hindi normal ang hugis. Nagsimula akong kabahan, lalo na nang mapansin kong mahigpit na nakayakap ang lalaki rito na parang ayaw ipaalam ang laman. Pagdating sa isang madilim na iskinita, biglang bumaba ang lalaki at iniwan ng bag sa motorsiklo. Boss, may kukunin lang ako sandali. Diyan ka lang. Mabilis nitong sabi bago tumakbo papalayo. Naghintay ako, pero hindi bumalik ang lalaki. Ilang minuto ang lumipas. Nakaramdam ako ng masamang kutob, kaya't dahan-dahan kong binuksan ang bag. At halos mabitawan ko ito sa gulat. Dahil sa loob ng bag ay may isang katawan ng tao. Walang buhay. Malamig at halatang itinago para hindi mahuli. Mabilis akong sumibat. Iniwan ang bag sa may gilid ng kalsada at nireport sa pulis. Ilang araw ang lumipas. Nalaman kong ang lalaking nagpabook sa akin ay isang kriminal na gustong magtapon ng ebidensya. Matapos ng insidenteng yun, agad nagsagawa ng manhunt ang mga pulis. Ngunit hindi na nila natagpuan ang lalaking yun. Nabanggit ko din lahat na nangyari sa mga pulis. Matapos ang lahat ng investigasyon ay pinauwi na din ako ng mga pulis na yun. Simula nun, nagdoble ingat na ako at mas pinili ko na lang magbiyahe ng umaga dahil ayoko nang maranasan yung pangyayaring yun. Isa akong batikang angkas rider
nasanay na sa magdamagang pasada sa Maynila. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rico. Isang gabi, bandang alas 12, nakatanggap ako ng booking mula sa isang bar sa QC. Agad akong dumiretso sa pick-up point, kung saan nakita kong may 4 na lalaki na halatang lasing. Nagkakatuwaan sila sa labas. Paglapit ko, tinawag ako na isa. Boss, ikaw ba si Angkas? Opo sir, si Mark po ba ang pasahero? Tanong ko habang tinitignan ng app sa aking cellphone. Bigla nagtawanan ng mga lalaki. Wala namang Mark dito, tol. Sabi ng isa, sabay pagalpak ng tawa. Dito ko napagtanto na posibleng prank lang ang booking. Nagpa siya akong umalis. Pero bago pa ako makasibat, may isang lasing na humarang sa akin. Uy boss, chill ka lang. Magandang gabi to. Inuman tayo. Sabay akbay sa akin. Amoy alak ang lalaki at kitang-kita sa mata nito ang kalasingan. Pasensya na po sir, pero may nag-aantay pa akong booking. Magalang na sagot ko. Sabay pilit na umiiwas. Ngunit ayaw akong paalisin ng grupo. Isa sa kanila, biglang hinablot ang helmet ko at tinangkang isuot. Tignan nga natin kung bagay sa akin, sabi nito, habang nagtatawanan ng iba. Dito na ako kinabahan. Dahil kung pipilitin kong lumaban, baka masaktan ako. Pero kung hindi, baka tuluyan akong pagpiestahan ng mga lasing. Isang mabilis na diskarte ang naisip ko. Tinapat ko ang cellphone ko sa mukha ng isa sa mga lalaki at nagkunwaring kinukuhaan ng video. Mga sir, ayos lang ba na i-post ko kayo? Para makita ng mga misis nyo kung gaano kayo kasaya ngayong gabi? May halong biro, ngunit matalim ang tingin ko. Biglang nagkatingin na ng 4 at isa sa kanila ang agad na umatras. Loko ka, tol. Baka makita to ng misis ko. Sabay tawa, ngunit halata ang kaba. Tara na, baka may makakita pa sa atin. Sabi ng isa, sabay balik na helmet ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Pagkasakay ko sa motor, mabilis kong pinaharurot palayo habang nagpapasalamat na nakalusot ako at walang masamang nangyari sa akin. Mula noon, mas naging maingat na ako sa mga booking, lalo na kung galing sa mga inuman. Ako si Anton, isang angkas rider na dati nagtuturo ng karate. Palagi ako maingat sa biyahe dahil may naghihintay sa aking pamilya. Isang gabi, nagkaroon ako ng booking mula sa isang madilim na iskinita sa may tondo. Medyo nag-alinlangan pa ako, pero dahil kailangan kong kumita, tinuloy ko ang biyahe. Pagdating ko sa pick-up point, wala akong nakitang pasahero. Maya-maya, biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakamaskara at may patalim. Boss, ilabas mo na lang lahat ng kita mo para wala ng gulo. Utos ng isa. Habang ang isa ay humawak sa manibela ng motor ko. Sa loob-loob ko, alam kong delikado ang sitwasyon. Pero sa halip na agad sumunod, huminga ako ng malalim at inalala ang aking training sa karate.
Pinag-aralan ko ang kilos ng mga holdapper. Nang sumubok ang isang holdapper na hablutin ng cellphone ko, bigla akong umilag at mabilis na tinapik ang kamay nito gamit ang isang malakas na knife hand strike. Napasigaw sa sakit ang holdapper at nabitawan ng kutsilyo. Nagulat ang isa pang lalaki. Pero bago pa ito makakilos, sinundan ko ng isang snap kick sa tiyan. Dahilan para matumba ang holdapper sa lupa. Sa takot, tumayo ang dalawang lalaki at nagmamadaling tumakbo palayo. Mabilis naman ang sumakay sa motor ko at pinaharurot ito palayo sa iskinita. Nang makarating sa mas mataong lugar, agad ako tumawag ng pulis para i-report ang nangyari. Kinabukasan, nabalitaan kong nahuli ang dalawang holdapper matapos silang kilalanin ng ibang biktima. Napangiti ako, hindi lang dahil nakaligtas ako, dahil nakatulong pa akong mahuli ang mga masasamang loob na yon.